May tao ba? Shin, nasira ang elevator. Nakulong si nanay sa elevator. Nanay, pupunta ako agad para iligtas ka. Nanay. 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 Nanay, nandoon ka ba? Shin, Nanay. inaatake sa puso si nanay. Nanay. Nanay, tiis lang. Maghahanap ako ng tutulong sa iyo ngayon. Nanay. Kinlay. Sinsin, anong nangyari? Nasaan si nanay? Nakulong si nanay sa elevator. May panganib sa buhay niya. Tara na. Halika na. Samahan mo akong iligtas siya. Hello, anong nangyari? Kuya Chinlay, naaksidente ang anak ko. Bilisan mo, iligtas mo ang anak ko. Ano? CJ, pupunta ako agad. Kinlay. Saan? Naaksidente si Xiaowan, buhay ang nakataya. Uunahin ko siyang iligtas. May gamot sa puso si nanay. Ikaw muna ang kumontak sa rescue. Babalik ako agad. Kinlay. Nanay. Xiaowan, ayos ka lang ba? Kuya Chinlay, ang anak ko, malubha ang sugat. Tulungan mo siya agad. Ang anak na sinasabi mo, ito ba? Opo, siya ang buhay ko. Xiaowan, huwag ka nang magbiro dito. Ang nanay ko nakulong pa sa elevator. Kailangan ko munang bumalik at tingnan. Array. Xiaowan, saan masakit? Hindi ko may galaw ang binti ko. Halika. Tawagin lahat ng doktor sa consultation room para sa meeting. Opo, Sir Chin. Nanay, kumapit ka, nanay. Dr. Lay. Pinatawag ni Sir Chin ang lahat ng doktor sa consultation room para sa meeting. Meeting, may pasyente rito na may sakit sa puso na kailangan iligtas. Dr. Lee, si Sir Chin ang may-ari ng ospital natin. Ang nasugatan ay kapatid ni Sir Chin. Napakadelikado ng sitwasyon. Kung hindi tayo pupunta ngayon, huli na ang lahat. CJ, Doktor, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong iligtas ang nanay ko, doktor. doktor, nasaan ang mga doktor? Dali, tingnan niyo siya. Kinlay. Halika. Kinlay, inatake na naman ang puso ni nanay. Dali, pigilan mo ang mga doktor para iligtas si nanay. Sin, huwag ka nang magulo. Matagal na ang sakit ni nanay. Sandali lang, magiging maayos siya. Malubha ang sugat ni Xiaowan. Kung hindi siya agad magagamot, magkakapilat siya. Kinlay. Kuya Chinlay. Kinlay. Nanay, kumapit ka pa. Agad akong maghahanap ng doktor para iligtas ka. Hindi na makapaghintay si nanay. Si Chinlay. Hindi niya papayagan ang mga doktor na pumunta. Nanay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Siguradong gagaling po kayo. Zin. Ang pinakamahirap bitawan ni nanay ay ikaw. Sa buhay na ito, Masaya si nanay na maging biyanan mo. lubos akong nagpapasalamat sa susunod na buhay. Ako, gusto kong maging tunay mong nanay. Nanay, gumising ka, nanay. Nanay, gumising ka. Nanay. Doktor. Dali, iligtas niyo ang nanay ko. Doktor. Sir Kin, gasgas lang ang dalaga. Pahiran lang ng gamot at gagaling na. Naiintindihan ko. Maaari na kayong umalis.
para sa maliit na bagay na ito. Kuya Chinlay, masakit ang binti ko. Ang galing-galing ni Kuya Chinlay. Naku po, Bakit ka nagmamadali? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ang nangyari? yung matandang babae na inatake sa puso at near-resuscitate siya. Sige na, naiintindihan ko. Pupunta ako maya-maya. Bumaba ka na muna. Huwag niyo siyang gagalawin. Tulog lang si nanay. Huwag niyo siyang gagalawin. Nanay. Nanay. Nanay, gising ka na. Nanay. Nanay. Nanay, wag mo akong takutin. Hinihintay ko pa ang dumplings mo, nanay. Doctor, I'll beg you. I'll beg you, Doctor. Please save Jinri, nanay. Doctor. Kuya Chinlay, hindi ko mag-alaw ang mga binti ko. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Huwag kang mag-alala. Gagaling agad ang sugat mo. Siya ba ang asawa ni Boss Chin? May ilang gasgas lang siya sa binti, pero si Boss Chin, para sa kanya, tinawag ang lahat ng doktor sa ospital para mag-consult. Talagang mahal ni Boss Chin ang asawa niya. Oo nga, narinig ko, noong mga oras na iyon, mayroon ding dumating na isang pasyenteng biglang nagka-heart attack dahil walang doktor na nagamot sila agad. Bigla na lang silang idineklarang patay. Si Kinlay. Si Kinli ang pumatay kay nanay. Kuya Chinlay, ang sakit ng binti ko. Saan masakit? Ituro mo sa akin. Dito. Kinlay, patay na si nanay. At nandito ka pa, nakikipag-flirt sa childhood sweetheart mo. Bia Santos. Huwag kang kung ano-anong sasabihin. Alam ko, galit ka. Pero hindi mo pwedeng isumpa na mamatay si Nanay Reyes. Sinumpa ko si Nanay Reyes, Paolo Reyes. Simula nang umuwi si Maria Cruz dito, lagi mo na lang siyang inuuna. Kung ganoon mo siya pinapahalagahan, maghiwalay na tayo. Bia Santos, huwag ka nang mag-inarte. Si Maria Cruz ay nag-isa lang sa lungsod. Walang kasama. Na-aksidente siya. Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang siya, di ba? Si Maria Cruz at ako ay magkababata. Tinitignan ko siya bilang kapatid. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ano bang iniisip mo? Paolo Reyes, buhay ni Maria Cruz ay buhay. Hindi ba buhay ang buhay ni Nanay Reyes? Bia Santos, kumalma ka muna. Ikaw at si Nanay Reyes ay maayos naman, di ba? Ay naku. Ikaw talaga, ang galing mo. Si Nanay Reyes, mayroon kang nag-aalaga. Kampante ako. Saang mata mo nakita na maayos kami, alam mo ba? Kuya Paulo Reyes, ang sakit ng paa ko. Baka sa susunod, hindi na ako makatayo. Maria Cruz, huwag kang mag-alala. Dadalhin na kita ngayon sa doktor. Paolo Reyes, hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ba alam na si Nanay Reyes ay? Tama na. Uunahin ko munang dalhin si Maria Cruz sa doktor. Alagaan mo nang mabuti si Nanay Reyes. Kapag naayos ko na siya, babalikan ko si Nanay Reyes. Kuya Paulo Reyes, anong nangyari sa iyo? Wala lang. Bigla ko na lang naramdaman na medyo masakit ang puso ko. Ayos lang, hindi ito mahalaga.
Paolo Reyes. Wala na si Nanay Reyes. Wala nang sinuman sa hinaharap ang gugulo sa pag-aalaga mo sa iyong childhood sweetheart. Mi. Fui. Ulila ako. Hindi ko naramdaman ang init ng tahanan mula pagkabata. Pagkatapos kong makasal kay Kinley. Palagi akong minahal ng aking biyenan na parang sarili niyang anak. Papunta na ako. Asawa ko, huwag kang umalis. Naku, Suksin, babalaan kita. Kung makikialam ka pa sa mga bagay ko, maniwala ka't hindi, magagalit ako sa'yo. Batang pasaway, paano mo nagawang apihin si Zinzin? Naku, Mama. Dahil kay Lixia Owan. Paulit-ulit akong binabaliwala ni Kinlay. Tuwing ganito, palagi kang nasa likuran ko. Pinapagalitan si Kinley. At labis kang nagmamalasakit sa akin. Mama, ibinigay mo sa akin ang lahat ng pinakamaganda. Ang lahat. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang ina na hindi ko kailanman naramdaman. Hindi pwede, Mama, hindi pwede. Hindi ko matatanggap ito. Ito ang bundok amihan, ang lugar kung saan lumaki si Mama. Sa hinaharap, kapag wala na si Mama, dadalhin mo ako doon, at dito mo ako ililibing. Mama, nandito na ako para ihatid ka. Magandang pag-uusapan at maglakad-lakad tayo. Napakaganda talaga. Suksin. Bakit ka nandito? Anong ginagawa ninyo rito? Para kayong nagsisipunta sa libingan? Ate, ano po ang ibig niyong sabihin? Nababagot lang ako sa ospital. Kaya inakay ako ni Kuya Chinlay para maglakad-lakad dito sa bundok. Naglalakad lang sa sementeryo. Talaga namang maluwag ang oras mo. Ate, patawad po. Ako po ay masyadong walang silbi. Pagkatapos ng aksidente, si Kuya Chinlay lang ang naisip kong lapitan. Huwag po kayong makikipag-away kay Kuya Chinlay, dahil sa akin. Si Awan, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang sitwasyon noon ay malala. Mag-isa ka sa lungsod ng bayan, walang mapuntahan, kaya't napilitan kang lumapit sa akin. Mauunawaan naman ng iyong ate. Suksin. Maaari mo bang itigil na ang iyong pagiging walang katwiran? Bata pa si Xiaowan, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan at hindi niya alam kung paano ito harapin. Kaya't ako lang ang naisip niyang lapitan. Ako ay walang katwiran. Mas mabuti pa iyon kaysa sa isang tao. Nakikisawsaw sa relasyon ng iba at walang kahihiyan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinis kami ni Xiaowan. Hindi ito ang iniisip mo. Ano ang iniisip ko? Noong iniwan mo ang pagligtas kay Mama para sa kanya. Sinasabi mo sa akin ang tungkol sa kalinisan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malinaw na maayos si Mama. Huwag mo siyang laging sinasabihan ng masama. Kinlay, ito ba ang tinatawag mong maayos? Ito ba ang sinasabi mong maayos? Wala na si Mama. Paolo, Napakabuti ni Mama sa'yo. Bakit mo siya isinusumpa ng ganyan? Bie, paano ko hindi nakita noon na napakamasama mo pala? kaya. Sa paningin mo, mas mababa ako sa kanya? Bie, tama na. Si Sofia, niloko siya ng asawa niya at iniwan siyang walang-wala. Magkasama kaming lumaki mula pagkabata. Hindi madali para sa kanya mag-isa. Tutulungan ko siya kung kaya ko. Hindi mo ba iyan maintindihan? Naiintindihan ko. Kung ganoon, nang iwan mo si Mama para iligtas siya, naisip mo ba ang buhay o kamatayan ni Mama? Kasi, emergency ang sitwasyon ni Sofia noon, kaya pinili kong iligtas siya. Isa pa, matagal ng problema sa puso ni Mama. Maaayos lang yan ng gamot. Hindi ko naman pwedeng baliwalain, di ba? Isa pa, hindi ba dinala mo si Mama sa ospital? At maayos naman siya. Lahat ng pagkakamali ay akin. Ate Bea, sige, saktan mo ako, basta huminahon ka, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ako naniniwala, nasa harap ni Kuya Paulo. Talagang maglalakas loob kang saktan ako. Akala mo ba hindi ko magagawa? Bie, huwag kang sumobra. Paano mo nasaktan si Sofia? CJ, dahil ganoon mo siya kamahal, pagbibigyan kita.
Maghihiwalay tayo. Pagkatapos ng diborsyo, malaya mo na siyang alagaan. Suxin. Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, si Xiaowan at ako ay parang magkapatid lang, bakit hindi mo ako mapaniwalaan? Sin. Huwag na tayong mag-away, okay na? Alam mo naman, ikaw lang ang nasa puso ko. Wala nang iba. Ganito, tayo na ngayon din, at umuwi na tayo kay nanay. Kuya Chinlay, ang sakit ng paa ko. Halika. Sin. Alagaan mo muna si nanay ng mabuti, pangako sa'yo. Kapag naayos ko na si Xiaowan, uwi agad ako. Pagdating ko kasama si nanay, gagawa ako ng dumplings para sa'yo. Kung ito ang pinili mo, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Nanay, lagi mong sinasabi na gusto mong mamasyal sa dagat kasama ako at manood ng sunrise sa tuktok ng bundok. Hindi pa natutupad ang mga pangarap na ito at umalis ka na. Simula ngayon. Sino pa ang magiging kasing bait sa akin tulad mo? Nanay, kung may susunod na buhay, maging mag-ina na lang tayo, okay? Hipag. Nakikiramay ako. 2 taon na ang nakalipas. Hinabilin sa akin ni tita na gumawa ng kanyang testamento. Sabi niya, pagkatapos niyang pumanaw, lahat ng kanyang ari-arian ay ipapamana sa'yo. Nanay, kaya pala noon pa man, ay nagplano ka na para sa akin. Tungkol sa bagay ni tita, alam ko na. Ano ang susunod mong plano? Ang mga taong nanakit sa aking nanay ay magbabayad. Kuya Chinlay, aalis ka na. Xiaowan. Nakabawi ka na. Hindi na dapat ako magtagal pa. Nangako ako kay Xingxin na uwi ako para makita si nanay. Ngayon, dapat na rin akong umuwi. Kuya Chinlay, nang ma-frame ako sa diborsyo ko at pinaalis na walang dala dahil sa tulong mo, nakapag-settle ako sa Jiangcheng at nakabili ng bahay. Sobra na ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko pa nagagawa na makapagpasalamat ng husto. Lahat ng ito ay dapat ko lang gawin. Uwi muna ako. Kung may kailangan, tawagan mo lang ako. Kuya Chinlay, handa na akong magluto para pasalamatan ka ng husto. Bakit hindi ka muna kumain bago umalis? Hindi naman ito makakaabala sa'yo ng sobra. Pupunta ako para magbukas ng pinto. Huwag kang aalis. MS, Li Xiaowan, ang hatol ng korte. Pakaisahin po ng personal. Ano? Sin. Nagpalit na kami ng lock sa bahay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mayroon pang court order. Bumili ng bahay si Xiaowan. Nanghiram siya sa akin ng 3 milyon. Pero sabi niya, babayaran niya rin naman daw. Kailangan mo pa bang gawin ang mga bagay ng ganito kagrabe? Kinlay, ayokong umuwi. Hindi ko na kailangang umuwi simula ngayon. Tungkol naman kay Xiaowan. Bawat sentimong ginastos mo para sa kanya ay kasama sa marital property natin. May karapatan akong bawiin lahat yon. Suxin, kailangan mo bang maging ganito kasama? Si Xiaowan ay walang kamag-anak o kaibigan sa Jiangcheng. Ang paggawa mo nito, hindi ba't pagtulak sa kanya sa kamatayan? Sin, alam ko. Galit ka, di ba? Hindi ko napuntahan si mama. Pero, hindi mo naman pwedeng gawin kay Xiaowan. Ang ganito kagrabe. Walang kinalaman si Xiaowan dito. Huwag kang magselos ng walang dahilan. Nagsiselos ako. Kinlay, hindi mo inaalala ang kalagayan ni Mama, pero hinahanap mo pa rin si Xiaowan. Kaya mo bang sabihin wala kayong relasyon? Sasabihin ko sa'yo, Kinli, hindi lang yung bawat sentimong ginastos mo para sa kanya ang gusto kong mabawi. Gusto ko rin siyang paalisin sa Jiangcheng. Suxin, huwag ka nang mag-inarte. Alam ko, may mama ka na taga-suporta. Madali lang sa'yo na paalisin si Xiaowan. Pero huwag mong kalimutan, ako ang tunay na anak ni mama. Ang tunay na anak. Kung ganon, sabihin mo sa akin, nasaan si Mama? Mama po.
Itong maliit na bagay na to, pwede bang huwag mo nang guluhin si mama po? Hindi maganda ang kalusugan ni mama. Hindi mo ba alam? Sabihin mo na, saan mo itinago si mama? Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo. Hanapin mo na lang mag-isa. Mama po, bumalik na ako para makita ka. Bakit ka po umuwi? Mama. Mama. Sabihin mo na sa akin kung nasaan si mama. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Namimiss ko na siya. Hello, Bie. Anong problema? Paolo, sasagupain ng korte ang bahay ko. Ano ang gagawin ko? Ano? Huwag kang mag-alala. Darating ako agad. Maria, hindi ko akalain na napaka-brutal mo. Hintayin mo lang matapos ko ang mga bagay ni Bea. Pagkatapos, babalikan kita para magkalkula. Inay. Tinawag na naman si Paolo ni Bea sa telepono. Pero hindi na ako malungkot. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nakasakit sa iyo. Tiyak na pagbabayarin ko sila. Dito, ito ang lumang bahay ng aking ina. Ikaw, dito ka na lang manirahan ng mapayapa. Paolo, gaano katagal ako titira dito? Siguradong nagkamali ng pagkakaintindi ang iyong kapatid sa relasyon natin, kaya ako nawalan ng tirahan. Paano kung lumapit ako para humingi ng paumanhin sa kanya? Paano ako mabubuhay sa lungsod na ito, sa hinaharap? Bakit mo siya pinapansin? Ang aking pamilya ay pinamamahalaan ng aking ina. Ngunit, ayaw niya akong makita ngayon. Kung hindi, maaari ko sanang gamitin siya para ayusin si Maria. Paolo, natatandaan ko ang ika-6 na pong kaarawan ni tita sa ilang araw na lang. Paano kung samahan kita sa pag-aayos ng birthday banquet para kay tita, para mapabuti ang inyong relasyon? Magandang ideya. Pagkatapos, sasabihin ko sa aking ina ang iyong intensyon at hayaan siyang magdesisyon na ibalik sa iyo ang bahay. Maria, kapag naharap ko na ang iyong biyenan, maaari kitang palitan at maging ang batang may bahay ng pamilya Santos. Hello, Tita. Maria, hindi alam ni Paolo na pumanaw na ang iyong ina. Bakit siya biglang tumawag? At sinabing gusto niyang ipagdiwang ang ika-negatibo 6 na po kaarawan ng iyong ina bukas. Paolo. Paolo, hindi siya umuwi nitong mga araw na ito, kaya hindi niya alam. Sa birthday banquet bukas, personal ko siyang sasabihan. Inay, gusto ni Paolo na gamitin ang birthday banquet para pasayahin ka. At tulungan si Bea na mabawi ang bahay. Sa birthday banquet bukas, tiyak na matutupad ang iyong nais. Tito, ngayong araw ang ika-negatibo 6 na po na kaarawan ni Mama. Bakit ka nagdala ng bulaklak na krisantemo nang dumating ka? Napakalungkot at malas. Sa ika-negatibo 6 na po na kaarawan. Ang mama mo, 7 araw na ang nakalipas, ay pumanaw na. Hindi mo alam? Ginagalang kita bilang nakatatanda. Pero hindi ka dapat nagsasalita ng kung ano-ano. Alam ko, naiintindihan ko na galit ka dahil hindi ko inaprobahan ang iyong plano, pero hindi mo rin dapat isumpa ang mama ko. Hindi ka maintindihan. Anong klaseng tao ka ba? Sino ba ang pumupunta sa handaan para isumpa ang nanay ng may-ari? Kuya Chinlay, huwag mo nang pansinin. Ang anak ni Tito ay hindi kasing galing mo. Sa pagkakakitaan, lagi siyang naiinggit sa iyo. Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya. Tita, ikaw at ang pinsan ko, bakit pareho kayong nakaitim?
Ngayong araw ang ika-negatibo, 60 na kaarawan ni Mama. Ang pagsuot ninyo ng ganyan ay napakalungkot at malas. Ang itim ay simbolo ng pagiging marangal, at ito ang paraan namin para ipakita ang paggalang kay tita. Hindi ba pwede? Hindi naman sa ganoon, pero sa isang masayang araw na ito, ang pagsusuot ng ganyan ay mukhang napakabigat. Kung puti ang suot niya, mas maswerte ba yon? Kuya Chinlay, hindi ko alam na bawal ang puti. Pupunta na ako para magpalit. Huwag kang mag-alala. Hindi naman magiging issue iyon kay Mama. Ang mga tao talaga, halos lahat nandito na. Si Mama, bakit hindi pa siya dumarating? Baka naman si tita ay kinulong ni Hipag, kaya hindi siya makapunta. Magagawa niya yon? Si Bie. Hindi naman siguro pipigilan ang nanay ko na hindi makapunta sa birthday banquet, di ba? Lahat ng nakaupo dito ay mga kamag-anak ng pamilya Santos kung makukuha ko ang kanilang pagkilala. Mas malapit na ako sa posisyon ni Mrs. Santos. Paulo, samahan na muna kitang pumasok para salubungin ang mga bisita. Ikaw ang host ngayon. Hindi ka pwedeng basta na lang magpaiwan sa labas. Hindi magandang asal kung hindi mo sasamahan ang mga kamag-anak. CJ, Maria, buti na lang nandito ka. Kung hindi, ngayong araw, talagang mapapabayaan ko sila. Anong nangyayari? Hindi ba si Elena ay nailibing na 7 araw na ang nakalipas? Bakit itong si Paulo bigla na lang nagdaraos ng birthday banquet para sa kanya ngayon? Noong nailibing si Elena, talagang hindi ko nakita si Paulo. Hindi kaya hindi pa niya alam. 7 araw na ang nakalipas na si Elena ay nasawi dahil sa aksidente sa elevator at dinala ng ambulansya bilang nag-iisang anak niya. Imposible namang hindi niya alam yon. Sino ba yung babaeng mukhang kakaiba sa tabi ni Paulo? Hay naku, nasaan si Bea? Hindi ba sabi ni Bea? Sasabihin niya mismo kay Paulo. Ang tungkol kay Elena. Siya nga pala, ang childhood sweetheart ni Paulo, si Maria. Tito, huwag po kayong mag-alala, si Bea, baka naantala lang sa daan. Mga panauhin, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo sa ika-60 kaarawan ng aking ina, si Ginang Elena. Bilang nag-iisang anak ng aking ina, lubos akong nagagalak na makasama kayong lahat sa pagdiriwang ng ika-60 kaarawan ng aking ina. Maraming salamat po. Ang aking ama ay maagang pumanaw. Kaya nag-iisa siyang naghirap para palakihin ako. Ngayon, ako ay lumaki na at nagtagumpay. Simula ngayon, ang aking ina ay maaari nang magpahinga at magtamasa ng kanyang pagretiro. Paulo, kung malalaman lang ng iyong tita ang iyong kabutihang loob, siguradong maantig siya. Pinag-uusapan natin ng matagal, bakit hindi pa lumalabas ang bida? Ngayong araw, nasaan siya? Oo nga, Paulo. Baka naman nakalimutan mo na imbitahin ng birthday celebrant. Ang aking ina ay naantala lang sa daan. Darating na siya agad. Paulo, hindi mo ba talaga alam na ang iyong ina ay pumanaw na? Kasinungalingan, ang aking ina ay maayos pa naman kung maglalakas loob ka pa. Naisumpa ang aking ina, maniwala ka man o hindi, magagalit ako sa'yo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang iyong ina? Heto na. Hihintayin nyo lang. Pupuntahan ko na ang aking ina ngayon. Hindi ba hinahanap mo ang iyong ina? Nandito siya. Hindi mo ba hinahanap si nanay? Nandito siya. Maria, araw ngayon ang ika-negatibo, 60 kaarawan ni nanay. Okay lang kahit hindi ka magdala ng regalo, pero dala mo pa itong nakakabwisit na bagay. Itapon mo agad. Subukan mong galawin ang litrato ni nanay. Ate Clara, hindi ba natin pwedeng pag-usapan to ng mahinahon? Bakit ka nananakit? Maria, ikaw, paano mo nagawa yan? Paano ko hindi magagawa? Paolo, ang galing mo talaga. Nakakahiya na sa pagmamahal ni nanay sa iyo, na sobrang mabuti siya sa iyo. Pagkatapos niyang mamatay, hindi mo pa rin siya mapalagay. Paolo, hindi ka karapat-dapat maging anak ni nanay. Ano ang sinasabi mo? Nanay, Patay na si nanay.
Maria, nagluloko ka lang, di ba? Maayos naman ang kalusugan ni nanay. Paano siya mamamatay? Maayos ang kalusugan ni nanay, paano mo nagawa yan? Paolo, hindi mo ba alam na may sakit sa puso si nanay? Naiipit si nanay sa elevator, hindi mo ba alam? Naghihintay ng resuscitation si nanay sa ospital, hindi mo ba alam? Sabihin mo nga, paano ba talaga namatay si nanay? Kuya Paulo, ayos ka lang ba? Sino yan? Si Maria, manugang ni Bea. Ano ang ibig niyang sabihin? Noong nabubuhay pa si Bea, ang mag-inang biyenan at manugang na ito, ang kanilang relasyon, ay parang tunay na mag-ina. Ngayon, nagkakagulo siya dala ang litrato ng namatay. May iba pa bang lihim sa pagkamatay ni Bea? Maria, sa harap ng lahat, ipaliwanag mo ng malinaw. 7 araw na ang nakalipas. Naiipit ang nanay ko sa elevator. Nagkaroon ng sakit sa puso. At si Paolo, dahil sa babaeng ito, tumangging iligtas ang nanay ko. Inilipat niya ang lahat ng doktor sa buong ospital. Kaya namatay ang nanay ko. Si Paolo at ang babaeng ito, ang mga salarin sa pagkamatay ng nanay ko, ang mga ugat ng lahat. Para sa isang babae, talaga hindi niya. Pati sariling inaayaw na niya. Si Maria Santos na napakabuti. Paano siya nagkaroon ng isang maliit na cute? Hindi ba? Si Maria Santos ay pumanaw na ng 7 araw. Hindi pa rin niya alam. At nandito pa rin siya. Nagdaraos ng malaking birthday party. Para kanino ba? Hindi ako. Hindi ko ginawa. Hindi ko alam. At Clara. Ate Clara, alam mo naman po, mahal na mahal ko si Mama at napaka mapagmahal ko sa kanya po. Mahal mo si Mama? Kung mahal mo si Mama, hindi ka sana aalis dahil natrap si Mama sa elevator. Dahil sa isang tawag, at kung mahal mo si Mama, habang naghihintay si Mama ng gamutan, inilipat mo ang lahat ng doktor sa ospital. Para gamutin ang gasgas ni Sofia Reyes. Hindi ganyan. Totoo talaga hindi ganyan. At hindi pa rin inaamin. Mayroon akong kamag-anak na nagtatrabaho sa ospital ninyo. Nakita niya mismo na ikaw ang nagpatawag sa lahat ng doktor at iniwan mo si Maria Santos na walang doktor na magagamot na nauwi sa kanyang pagkamatay. Miguel, mayroon ka lang isang anak na lalaki. Nag-asawa ka ng matagal. Pinalaki ka niya. Ginawa mo ito, kaya mo ba siyang harapin? Ikaw na maliit na cute. Nakalimutan mo ba noong malakas ang snow? Nagkaroon ka ng lagnat na 4 na po. Paano ka binuhat ng nanay mo, paapa papunta sa ospital? At ngayon, dahil sa maliit na cute na ito, pinabayaan mo ang nanay mo na mamatay. May konsensya ka pa ba? Hindi ganyan, mga hindi pagkakaunawaan lang. Ate Clara, ito po ay dahil na aksidente ako sa sasakyan, kaya tumawag ako kay Brother Chinlay para humingi ng tulong. Kaya naantala po ang paggamot kay Auntie. Kasalanan ko po lahat. Kung mayroon ka, harapin mo po ako. Car accident injury. Ang sinasabi mo, yung gasgas sa binti mo, hindi yung malaking sugat, na talagang karapat-dapat kay Brother Kinlay. Nailipat ang lahat ng doktor sa ospital para gamutin ka na naging dahilan ng pagkamatay ng nanay ko. Ate Clara, kasalanan ko po lahat. Pero patay na si Auntie. Kahit patayin niyo ako, hindi na ito makakatulong. Hindi mo pwedeng dahil dito. Pilitin akong patayin kasama si Brother Chinlay. Ang kaluluwa ni Auntie sa langit. Hindi niya gugustuhin makita si Brother Chinlay na nahihirapan. Walang hiya ka, ikaw na pangatlo pero nagpapanggap. Ano ang karapatan mong banggitin ang nanay ko? Nambugbog ka na naman. Suksin, kung hindi dahil sa'yo, hindi mo sinabi sa akin na pumanaw na ang nanay ko. Magagawa ko ba ang handang ito? Tinulungan ako ni Xiaowan sa pag-aayos ng handang ito. Dati, ang layunin ay para mapagaan ang relasyon ko sa aking nanay. Siya ay Ikaw na minamahal, hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Talagang hindi ka, karapat-dapat na anak ng nanay. Sin. Si Kinlay ay hindi umuwi nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa nanay mo? Tito, tita, mga kapamilya. Nitong mga nakaraang araw, si Kinlay ay hindi talaga umuwi. Palagi siyang kasama ng kanyang minamahal. Noong araw na dinala ko si nanay, pabalik sa Lianshan para ilibing. Nakasalubong ko siya. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Ngunit siya mismo ang nagtapon ng sertipiko ng kamatayan ni nanay. At umalis kasama ang kanyang minamahal. Dito, sa abalang na idulot sa lahat, lubos akong humihingi ng paumanhin.
Dati, si At Mihui, palaging binabanggit na gusto niyang mailibing sa Lianshan. Hindi ko akalain Pagluluksa. na naalala mo pa. Kaya pala pinakamahal ka niya. Talagang hindi siya nagkamali sa pagmamahal sa iyo. Kahit na ganito, dapat sana ay tumawag ka man lang para sabihin kung wala na ang tao at magdaraos pa ng handaan. Anong klaseng kilos iyan? Si Kinlay, para tulungan ang little darling niya, gusto niyang bawiin ang bahay na legal kong nakuha at sinadya niyang itago sa akin. Para ipaghanda ng birthday banquet si Mama. Gustong magpanggap na mabait sa harap ni Mama para makuha ang yaman. Ano? Napakawalang hiya mo. Hindi mo inaalala ang buhay ng ina mo. Pero ang iniisip mo lang ay ang pera niya. Ako. Hindi ganyan ang iniisip ko. Ang birthday banquet na ito ay para sa pamamagitan nito. Maayos ang relasyon ko sa aking mama. Maayos ang relasyon. Hindi mo man lang alam na pumanaw na ang iyong mama at gusto mo pang ayusin ang relasyon. Sa tingin ko, pera lang ni mama ang habol mo. PWE. Mukhang disente ka naman. Pero pala isa kang little darling. Naging sanhi ka pa ng pagkamatay ng iyong mama at gusto mo pang lokohin ang pera niya. Magbabayad ka rin yan. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong matapang na salita. Naniniwala akong ang kaluluwa ng aking mama sa langit ay tiyak na mararamdaman ang pagmamalasakit ninyong lahat. Kinlay, sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong palampasin ko si Lixia Owan. Imposible yan. Sin, ang pagkamatay ni nanay ay kasalanan ko. Pero hindi ko talaga alam, patay na si nanay, walang kinalaman si Xiaowan dito. Hindi mo pwedeng dahil sa akin, magalit sa kanya, at gawin siyang walang tirahan. Walang tirahan. Maniwala ka man o hindi, paalisin ko siya sa lungsod ng amihan, at hindi na siya magpapakita kay nanay. Sin, maglakas loob ka. Kinlay. Pinatay niya ang nanay mo, pinagtatanggol mo pa rin siya. May puso ka ba talaga? Ate, huwag ka nang dahil sa akin. Magalit kay Kuya Chinlay. Hindi ba ang gusto mo lang ay paalisin ako sa lungsod ng amihan? Aalis na ako ngayon, basta't huwag mo nang pahirapan si Kuya Chinlay. Sin, huwag ka namang sobra. Sabi ko, walang kinalaman si Xiaowan dito. Hindi mo siya pwedeng paalisin. Hindi siya ang may sala. Kung hindi siya ang tumawag sa iyo, iiwan mo ba si nanay na nakulong sa elevator? Kung hindi siya nagpanggap na may sakit, tinawag mo ba lahat ng doktor sa ospital para iwanan si nanay na walang gamot at mamatay? Paolo, alam mo ba, noong tinawag mo palayo ang mga doktor, buhay pa si Mama. Nakatingin sa iyo si Mama noon. Para sa mahal na ito, pinatawag mo lahat ng doktor. Gaano siya kadesperado sa puso niya? BA, pasensya na. Hindi ko alam. Akala ko dati, lumang sakit lang ni Mama. Hindi mahalaga kung maantala ng kaunti. Hindi ko akalain na ganito pala kalala si Mama. Paolo, hindi naman sa hindi mo alam, kundi sa puso mo lang. Mas mahalaga ang childhood sweetheart mo. Ako, si Mama, ay inilagay mo lang sa likuran. Paolo, kung hindi mo ako pinapansin, okay lang. Pero bakit mo pa rin ginaganyan si Mama? Nakakadiri ka talaga. BA, makinig ka sa akin. Hindi ito ang iniisip mo. Paolo, ngayon, sa harap ni Mama, sasabihin ko ulit. Maghihiwalay na tayo. Sin, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ako makikipagdiborsyo. Hindi ko kaya na wala ka. Kinlay, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako. Kaya noong kailangan kita, nasaan ka? Noong natrap si nanay sa elevator, habang umiiyak ako at nagmamakaawa na manatili ka, ano ang ginagawa mo? Ang pagmamahal mo. Nakakasuka. Sin, pwede bang tigilan mo na ang pagpupumilit sa isang bagay? Nagsorry na ako para sa ginawa ni nanay, pero hindi na ito mababawi. Gusto mo bang isama mo ako sa puntod ni nanay? Kaya mo pa pong sabihin ang mga ganyang salita ngayon. Ibig sabihin lang yan ay hindi mo pa talaga napagtanto ang iyong pagkakamali. Nakakahiya na si nanay ay napakabuong puso sa iyo noong nabubuhay pa siya. Isa kang tunay na walang utang na loob. Ate, paano mo nasabi iyan kay Kuya Chinlay? Mahal na mahal niya si tita. Tingnan mo ang silosalo na ito. Inarkila niya ang pinakamalaking function hall sa buong syudad para lang batiin si tita ng maligayang kaarawan. Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal? Kung mahal mo talaga si nanay, hindi mo malalaman na wala na si nanay ang pag-organisa ng isang ingranding salusalo para batiin siya ng maligayang kaarawan. Hindi mo man lang alam na namatay na ang sarili mong ina at nagpaplano ka pa ng birthday banquet. Namatay na ang sarili niyang ina at ipinagtatanggol mo pa yang little darling mo. Kung anak ko siya, hindi ko alam kung ilang beses na akong namatay sa galit.
Lagi ngang sinasabi ni Mei Hui na ang anak niya ay laging nagagalit sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na, ang little darling na yan ay hindi rin maganda. Bawat salita niya ay nanunulsol. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman siguro si Qinlai papabayaan ang sarili niyang ina. Qinlai, sobrang nadismaya ako sa'yo. Tita, noong tinawagan kita noon para sabihing magdaraos ng birthday banquet, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumanaw na si Mama? Kung sinabi mo sa akin, mapapahiya ba ako? Ako ang nagpigil kay tita na sabihin. Qinlai, bago pa man yan, ilang beses na kitang sinabihan na wala na si Mama, pero naniwala ka ba? Kung hindi ko ipapakita sa'yo ng personal, maniniwala ka ba? Qinlai, mag-divorce na tayo. Kapag nag-divorce tayo, pwede mo nang makasama ang childhood sweetheart mo nang hayagan. Hindi ba yan ang gusto mo? Divorce? CJ, lumayas ka na lang na walang dala. Qinlai, ang kapal ng mukha mo. Walang hiya ako. Simula nang pakasal ka sa akin, hindi ka kumita ng kahit isang sentimo. Ngayon, gusto mo pang hatiin ang mana sa akin. Kaya, sa paningin mo, isa akong bigong babae. Sin, hindi ko kailanman inisip na bigo ka. Dahil mahal na mahal kita, gusto kitang manatili sa tabi ko. Basta't hindi ka alis sa akin, lahat ng akin ay iyo pa rin. Qinlai, huwag mong kalimutan. Lahat ng sa iyo ay galing kay Mama. Kung hindi dahil kay Mama, ano ka, ikaw? Umalis si Zuzin. Saka lang ako nakapag-asawa kay Qinlai. Hindi dapat sila magkabalikan. Ate, bakit mo naman nasabi yan? Nasaan si Kuya Qinlai? Si Kuya Qinlai ay ang CEO ng Qin Corp, ang pinuno ng pamilyang Qin. Siya ang nagdala sa Qin Corp para maging ang nangungunang grupo sa lugar na ito. Si Little One talaga ang marunong magsalita. Suxin, habang ako ay nakikipag-usap pa sa iyo ng maayos, pinapayuhan kita na sumuko na agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging magalang. Oh, hindi magalang. Paano hindi magalang? Paalisin ako sa lugar na ito. BA, alam mo namang mahal kita. Basta't lumambot ka. Lahat ng sinabi ko kanina ay hindi na mahalaga. Magpatuloy na lang tayo sa maayos na pamumuhay. Maayos na pamumuhay? Paano tayo mabubuhay ng maayos habang nakikita kitang anumang oras tinatawag ni Maria? O kaya naman, sa susunod na, kapag nasa panganib ako, hindi mo inalala ang kaligtasan ko. Pupuntahan mo si Maria. BA, huwag kang maging walang hiya. Isa kang ulila, ang makapag-asawa. Sa akin ay 3 buhay na swerte at nagmamayabang ka pa. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, mawawalan ka ng lahat? Tama. Ang makapag-asawa. Sa iyo ay swerte ko nga. Ngunit ang swerte na ito, lahat ay galing kay nanay. Ito ang masusing pag-aalaga ni nanay, na nagdala sa akin palabas ng kadiliman. Palabas mula sa nakaraan. Para muling maging ako. Paolo, nanay is gone. Sa pagitan nating dalawa, wala nang pag-asa. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para maliitin ka. Gusto mo ng diborsyo, di ba? Pumapayag ako. Umalis ka na ngayon at lumaya sa pamilya Qin. Ikaw ang dapat umalis. Si tita ay nag-iwan na ng testamento na ipapamana ang lahat ng ari-arian kay Bea. Ano? Kausin, huwag mo akong biruin. Ang lahat ng mana ko ay ibinigay ng nanay ko. Kay Xuxin, impossible. Hindi ako nagbibiro. 2 taon na ang nakalipas, nagpagawa na ng testamento ang tita ko. Narito ako ngayon para irepresenta ang kliyente ko, si MS Liu Meihui, upang basahin sa publiko ang kanyang testamento. Si MS Liu Meihui ay kusang loob na ibinibigay ang lahat ng kanyang mana sa kanyang manugang na si Zuzin. Kasama na dito, ngunit hindi limitado sa pangkat kapital. 45% ng mga share, pati na rin ang lahat ng kanyang mga gumagalaw na pag-aari at hindi gumagalaw na pag-aari. Kaya naman, ang dapat umalis sa pamilya Qin ay ikaw. Zuzin, halika dito. May ipapakita si nanay sa iyo. Nay, bakit mo inilalabas ang lahat ng ari-arian ng pamilya? Ang lahat ng ari-arian ng pamilya, bakit mo inilalabas? Inayos ni nanay ang mga ito para malaman mo kung anong mga ari-arian ang meron ng ating pamilya. Ito ang mga titulo ng ari-arian sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Ito naman ang shares sa maliliit na kumpanya na pinuhunan ni nanay. At ito naman ang mga futures at stocks. Zin. Sa mga taon na
Inalagaan mo si nanay. Lubos na ipinagmamalaki ni nanay. Pero, umaasa rin si nanay, na mahahanap mo, ang gusto mong gawin, at maisakatuparan ng iyong mga pangarap. Ito naman, ang ibinibigay ni nanay sa iyo bilang iyong sandigan. Nanay, salamat sa pag-iisip mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti. Hindi kailangan ni nanay ng ganti, basta't ikaw, ay ligtas at masaya. Masaya na si nanay. Tita, Hipag. Nandito na si Hingjia, maupo ka agad. Zin. Pumunta ka sa kusina at maghugas ng prutas. Kakausapin ko muna ang iyong pinsan, habang naghuhugas ka. Nanay, kaya pala ito ang tinutukoy mong sandigan. Ngayon ko lang naintindihan ang iyong mga layunin. Impossible. Sutsin. Tiyak na ikaw at ang aking pinsan ang nagkutsahan para agawin ang aking ari-arian. Paolo Santos, huwag kang dumihan ang sarili mo. Tingnan natin kung lahat ay tulad mo. Magaling ang plano mo, Ate Clara. Una, ginamit mo ang pinsan. Pinaniwala mo si Tita Maria na gumawa ng testament. Tapos, sinadya mong ipagpaliban ng pagliligtas, na nagresulta sa pagkamatay ni Tita Maria. Lahat ng ito ay dahil sa iyong plano para makuha ang mana. Puro ka kasinungalingan. Bea Reyes, kaya mo bang panagutan ng mga sinabi mo at managot sa batas? Ang basta-bastang paninirang puri ay maaaring ikulong ka. Kuya Paulo, pag-isipan mo ito. Si Tita Maria ay ang iyong tunay na ina. Paano niya ibibigay ang lahat ng kanyang mana sa isang tagalabas? Hindi ito makatwiran. Tama ka. Si Mama ay hindi gagawa nito sa akin. Paolo, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Kung paano mo nagawang bigrin ng lubusan si Mama. Ate Clara, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Patay na si Tita Maria. Paano mo mapapatunayan ang pagiging totoo ng testamentong ito? Paulo, hayaan mo na lang ba ang babaeng ito na manirang puri sa akin at kay Bea? Pinsan, alam ko na ikaw at si Tita ay pabor sa kay Bea. Ngunit ang testament ay isang malaking bagay. Hindi ko kayang, basta na lang, tanggapin ito. Talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Tingnan mo. Kung hindi ito ang desisyon ni Tita Maria. Yenji, gusto ni tita na gumawa ng testament. Pagkatapos kong mamatay, Lahat ng aking ari-arian ay walang kondisyong ibibigay kay Bea. Pakisuyo, tulungan mo akong ayusin ito. Si Mama. Paano naman talaga, hindi siya nag-iwan sa akin ng kahit ano. Oo. Walang iniwan si Tita sa'yo. Sabi niya rin na sabihin ko sa'yo na ang kanyang kabutihan sa'yo ay sapat na. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Impossible. Bie. Sigurado akong ikaw, aking mahal, ang nagsabi ng kung ano kay Mama. Bie. Siguradong ikaw, maliit na mahal, ang nagsabi ng kung ano sa mama ko, di ba? Anong ginagawa mo? Paano inalagaan ni Bea nitong mga nakaraang taon ng kanyang tiya? Kitang-kita nating lahat, pero hindi lang isang salita ng pagiging tunay na anak ang makakapagpabor sa testamento na ito. Sa tingin ko po, walang problema. Bea, suportado ka po ni Tito. Kung magmalabis si Paolo, tiyak na susuportahan ka po ni Tito. Ako rin po. Bea, huwag kang matakot. Suportado ka po ni Tita. Tito. Tita, salamat po sa inyo. Marco. Hindi lang niya pinatay ang mama ko, kundi nanirang puri at pinalaganap pa sa publiko. Kailangan ko siyang pagbayarin. Tatawag na ako sa pulis ngayon. May tsisisi at mga testigo sa lugar. Siguradong makukuha niya ang nararapat na parusa. Ayoko makulong. Kuya Paolo. Lahat po ng sinasabi ko ay para sa iyo lang. Bea, nabawi mo na ang bahay ni Maria. At ngayon gusto mo pa siyang ikulong. Gusto mo ba siyang patayin, Paulo, Bea? Nabawi mo na ang bahay ni Maria, at ngayon gusto mo pa siyang ikulong. Gusto mo ba siyang patayin, Paolo? Naawa ako sa kanya. Kinlay. Nang manirang puri siya sa harap ng marami, manirang puri sa akin. Bakit hindi kita nakitang nagsalita para sa akin? Ngayon, ang higpit ng pagtatanggol mo. Kinlay. Ito ay simula pa lang. Lahat ng nanakit sa nanay ko. Gagawin ko silang magbayad ng halaga. Kuya, tumawag na kayo ng pulis. Ako, masikip ang dibdib ko. Kuya Chinlay, iligtas mo ako. Sutsin. Kung may mangyaring masama kay Xiaowan, hindi kita mapapatawad.
Nitong mga nakaraang araw, iniimbestigahan ko si Chinlay. At nalaman kong lumipat sina Li Xiaowan at Chinlay sa lumang bahay ni Auntie at tinabihan pa niya ang mga miyembro ng board. Natatanggalin ka sa board. Sa shareholders meeting. Puntahan natin sila ngayon. Huwag ka munang magpadalos-dalos. Malapit na ang shareholders meeting. Mas mabuti pang hintayin natin silang maging kampante. Dahan-dahan nating kolektahin ang ebidensya ng kanilang mga ilegal na gawain at panunuhol sa mga shareholder. Pagdating ng panahon, sila ay parurusahan sa maraming krimen. Hindi lang mabilis na makakala sa kasal, kundi mapapababayaran din natin sila sa kanilang mga ginawa. Kuya Chinlay, akala ni sister-in-law na ikaw ang pumatay kay Auntie. Kapag nakuha na niya ang mana, siguradong itatapon tayo niya palabas ng lungsod na ito. Nakikipag-ugnayan na ako sa mga shareholder at naghahanda akong gamitin ang shareholders meeting para i-pressure siya. Si Xuxin ay hindi naman talaga marunong mamahala, hindi niya ako matatalo. Pero wala na tayong pera. Paano mo sila mahihikayat? Dati, kapag kulang kami sa pera, direkta akong humihingi kay nanay. Hindi niya ako pinag-alala tungkol sa pera. Kuya Chinlay, dati, pinakamahal ka ni Auntie. Siguradong hindi niya gugustuhin pahirapan ka. Baka pwede nating ibenta muna ang mga alahas niya para makaraos tayo. Hindi pwede. Baka mas mabuti pa. Ibenta muna natin ang mga alahas niya para makatulong sa pangangailangan. Hindi pwede. Lahat ng alahas dito sa kwarto, binili yan ng tatay ko para sa nanay ko. May malalim itong kahulugan, hindi natin pwedeng ibenta yan. Tungkol sa pera, ako na ang bahala, huwag ka nang mag-alala. Anong paraan naman ang maiisip mo? Akala mo ba talaga, ikaw pa rin ang may hawak sa pamilya Chin? Hindi pwede. Kailangan kong ibenta agad ang mga alahas na yan. Kung sakaling mabaygo si Chinlay, may paraan din ako para makaalis. May delivery ba? Bakit ang bilis ngayon? Kayo, anong ginagawa nyo? Paano? Kakabenta lang ng gamit ng nanay ko, tapos tatakas na kayo dala ang pera. Hindi ako. Huwag kang kung ano-anong sabihin. Nangaagaw kayo ng ari-arian. Pwede ko kayong ipaaresto. Pangaagaw ng ari-arian. Miss Lee, ang tinutukoy mo ba ang sarili mo? Ang property na ito ay pagmamayari ni tita. At ngayon, pagmamayari na ni Zinzin. Kung pag-uusapan ng pangaagaw, ang taong iyon ay ikaw. Zinzin, kailangan ko bang tumawag ng pulis? Pinahiram lang ako ni Kuya Chinlay ng bahay para pansamantalang tumira. Hindi ako nangaagaw ng ari-arian. Huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot. At kung mayroon man, na nagpahintulot na makuha ang alahas ng mama ko at ipagbili, Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Zin, huwag mong gamitin ang iyong kapangyarihan at impluensya para apihin ako. Isang babaeng hiwalay na, isang ulila. Lixia Owan. Talaga namang, sobrang tanga. Sabi ko, bago mo ipagbili ang alahas, dapat nag-imbestiga ka muna. Ang negosyong iyon ay pagmamay-ari ng mama ko. Pagkaalis mo pa lang, nakatanggap na ako ng balita. Hindi ako pwedeng makulong. Ayokong makulong. Masira ang buhay ko kung makukulong ako. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Akala mo ba? Importante sa akin ang pera. Kung hindi pera, ano ang gusto mo? Basta huwag mo lang akong ipapakulong. Lahat ay gagawin ko. Kapag nakagawa ng mali, kailangang magbayad ng kaukulang halaga. Kung hindi, lahat ng nagkamali ay hindi mananagot sa batas. Hoy, hali kayo dito. Zuzin, ang ginagawa mo, tiyak na hindi kapapakalan ni Kuya Chinlay. Alam mo ba kung ang Kuya Kinli mo ay nahihirapan na ngayon? Kapag nagpulong na ang board, gagamitin ko ang posisyon bilang chairman ng KinCorp para paalisin siya sa KinCorp. Hindi ba't para lang sa matandang babae na maghiganti sa akin? Sige, halika. Gusto kong makita kapag nalaman ni Kuya Chinlay kung pipiliin niya ako at muli kang iiwan, muli. Kaya sa ospital, talagang sinadya mo. Hindi ko alam ang tungkol sa nangyari sa iyong tita, pero nakita ko na para sa akin. Pinapaalis niya ang lahat ng doktor. Pinapabayaan si tita. Doon ko lang nalaman na sa puso niya. Ako ang pinakamahalaga. Mahal niya lang ako. Maliit na cute, paano mo nagawa yan? Zuzin, nananampal ka sa akin. Ang ginagawa mo,
Kuya Chinlay, hindi ka papayagan. Kung gayon, hulaan mo. Ang Kuya Kinli mo. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, pipiliin pa rin bang protektahan ka? Kinlay, narinig mo. Ikaw mismo ang sumira sa kinabukasan ni Mama. Paumanhin, Mama, patawarin niyo po ako. Kuya Chinlay, hindi totoo ang mga sinabi ko kanina. Maniwala ka sa akin, iligtas mo ako. Sabihin mo na lang sa pulis. Sumama ka muna sa amin. Sin, makinig ka sa akin. Hindi ko talaga alam na si Lixiawan ay napakasama ng ugali. Nalinlang din ako sa kanya, kaya nagawa ko ang mga pagkakamaling ito. Sin, maniwala ka sa akin. Mula pagkabata, turing ko lang sa kanya ay kapatid. Wala akong ibang intensyon sa kanya. Maniwala ka naman. Kinlay, ikaw, hindi mo pa rin iniisip na nagmamalasakit pa ako sa iyo, di ba? Kasalanan ko. Napabayaan ko ang inyong mga nararamdaman. Akala ko kasi, kayo ni Mama ay mag-aalagaan. Kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Pero, hindi ko inaasahan na talagang napabayaan ko kayo. Kasalanan ko lahat. Dapat akong mamatay. Talagang dapat kang mamatay. Okay lang kung hindi mo ako pinapansin dati. Pero pati si nanay ay binabaliwala mo at pinapabayaan. Kaya nawalan siya ng buhay. At dinala mo pa dito. Ang cute na pumatay kay nanay. Sa bahay ni nanay at tatay. Hinayaan mo siyang nakawin at ibenta lahat ng alahas na binili ni tatay para kay nanay. Kinlay, wala ka bang puso? Nagkamali ako. Sin, sampalin mo ako. Saktan mo ako. Kinlay. Ikaw mismo ang pumatay. Sa taong pinakamamahal mo sa mundo. At ikaw din ang pumatay sa taong pinakamamahal ko. Wala nang ibang iibig pa. Sa akin ang higit pa sa kanya. Kinlay, sa buong buhay ko, ayokong makita ka pa. Kuya Kinlay, nagka-heart attack si Nanay Kinlay. Bilisan mo, pigilan mo ang doktor para iligtas si Nanay. Sin, huwag ka nang mag-ingay. Matagal na ang sakit ni nanay. Sandali lang, magiging maayos din siya. Malubha ang sugat ni Xiaowan. Kung hindi siya agad gagamutin, magkakaroon siya ng peklat. Kuya Kinlay. Kuya Kinlay. Kuya Kinlay. Ikaw ay isang walang kwenta. Ikaw mismo. Ikaw mismo ang pumatay sa nanay mo. Nanay, patawad po. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ay isang walang kwenta. Nanay. Bea Reyes, malaki ang halaga ng mga alahas na ninakaw. Siya ay mahaharap sa mahigit 10 taon na pagkakakulong. Tungkol naman kay Paulo Santos, kakapagtanggal lang sa pwesto, ang kanyang mga ebidensya ay hindi ko pa natatapos kolektahin. Kapag natapos ko na, maaari ko na siyang ipadala sa kulungan para makasama muli si Bea Reyes. Salamat sa iyong pagsisikap. Sila ay kailangang managot sa kanilang mga ginawa. Sa gayon, lamang ako magiging karapat-dapat sa kaluluwa ng aking ina sa langit. Kung may mangyari, Hindi kita maabot. Dito na lang ako lalapit sa'yo. Sumasang-ayon ako sa diborsyo. At aalis akong walang dala. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pinirmahan ko na. Maria. Naparito ako ngayon. Para formal na humingi ng paumanhin sa'yo. Ako, hindi na kailangan.
Hindi ko tinatanggap. Sin. Alam ko. Nakagawa ako ng napakaraming maling bagay. Hindi mo ako mapapatawad. Pero, gusto ko pa ring sabihin sa'yo. Pasensya na. Sin. Ako yung bulag. Hindi kita pinahalagahan. Tara na, sa opisina ng pamahalaan para ayusin ang papeles. Alam ko. Mabigat ang aking mga kasalanan. Kaya plano kong magturo sa kabundukan. Para sa bayan. Ibigay ang aking huling lakas. Sa buhay na ito. Hindi na ako babalik sa lugar na ito. Kuya. Sa paghawak ni Xin sa kumpanya sa simula. Siguradong makakaranas siya ng maraming pagsubok. Kaya. Sana ay, dahil kay Mama. Mas tulungan mo siya. Kinlay, ano na naman ang ginagawa mo? Isang pagpapanggap. Akala mo ba sa ganito, mababayaran mo ang iyong mga kasalanan? Sin. Alam ko. Ako ang pumatay kay Mama. Hindi ko na mababayaran ang kasalanan ko habang buhay. Pero, gusto ko pa rin gamitin ang huling lakas ko para ipagdasal si Mama. Sana, ang kanyang daan sa susunod na buhay ay maging mas maayos. Alam ko, hindi mo na ako paniniwalaan. At hindi ko kailangan na maniwala ka. Ang tanging hiling ko lang, si Mama ay nasa langit. At magpahinga. Kausin, muna ang ebidensya ni Kinlay. Ilagay mo muna. Gusto kong makita. Kung may tunay ba siyang pagsisisi. Mama, sinabi ni Kinlay na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay magiging volunteer teacher siya sa probinsya. Para ipagdasal ka, nagpasya na ako na pagkatiwalaan siya muli. Sana sa pagkakataong ito ay matupad niya ang kanyang sinabi. Hindi ka na niya pababayaan at hindi rin ako. Taon. Libingan. Nanay. Sa 2 taon mula nang makipagdiborsyo kay Kinley, nanay. Pero sa puso ko, ikaw pa rin po ang aking nanay. Dati, lagi lang ako sa bahay. Lagi mo pong sinasabi na dapat lumabas ako at maglibot. Ngayon, nakahanap na po ako ng bagay na gusto ko. Nakapasa po ako sa graduate school. Nag-aaral ng business management. Sa kumpanya, nagtatrabaho rin ako bilang empleyado. Nagsimula sa pinakamababang posisyon at ngayon ay general manager na. Huwag ka pong mag-alala. Siguradong babantayan ko po ang kumpanyang pinaghirapan mo. Ngayon ay general manager na ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak na po protektahan ko ang kumpanyang pinaghirapan mo. Tungkol naman kay Kinlay. Talagang nagtuturo siya sa kabundukan. Mamaya, pupuntahan namin siya ng pinsan ko. Kinlay, sa wakas ay tinupad mo ang iyong pangako. Ang ginawa mo ay para na ring nagbigay ka ng biyaya kay nanay.